May dumating nga akong mga paninda at kaninang umaga pa nga ito. Hindi ko nga na-display kanina dahil sobrang init nga dito sa aking tindahan at buong katawan mo nga ay talaga namang pagpapawisan. Bukod pa nga doon ay may sumusunod nga sa aking batang bulilit kaya hindi nga din ako makapag-display. Bago nga tayo magsimula ng pagdi-display ay ito nga munang aking mga sinampay ang aking pipinawin. Tuwing gabi nga ang pagkakataon ko para makapag-display at makapag-ayos dito sa aking munting tindahan. Hindi na nga pwede pang ipagpabukas pa ang pagdi-display ng tinderang nagpapayaman. Kahit nga antok na ay sige lang para nga kinabukasan ay ayos na itong aking munting tindahan. Baka nga kapag binukas-bukas ko pa ito ay hindi na nga ma-display. Dahil kinabukasan nga ay may panibago na naman tayong parating na mga paninda. Kailangan nga nating sipagan ngayon dahil nga sa hirap ng buhay ay kailangan nating kumayod ng kumayod. Lalo na nga sa taas ng mga bilihin ay hindi natin kailangang magpabanjing-banjing. Hala naman nga tayo sa ating tindahan at magsasabit-sabit na naman nga tayo ng ating mga paninda. Basta may tindahan ay ito nga lamang lagi ang iyong gagawin. Basta nga andito tayo sa tindahan ay ito nga ang ating gawain ng magsabit ng paninda hanggat may isasabit ay isabit na nga. Kaya dun sa mga nanonood sa akin na isa dalawa ay huwag kayong mapapagod ha sa aking ginagawa na pagdi-display. Hindi nga pwede na wala tayong display sa ating munting tindahan. Mas maganda pa nga na laging puno ito. Pag puno kasi yung ating mga tindahan ay mas na-attract ang ating mga customer na bumili sa atin. Papansin nyo ba kapag wala ng laman ang inyong tindahan ay dadaan-daanan na lamang kayo ng inyong mga customer at sa iba na nga yan bibili. Kaya hanggat may ipapatas ay ipatas na nga at wag na ngang ipagpabukas pa. I-share ko nga lamang pala kapag nagdi-display ng paninda ay hindi nga lamang yan basta display ng display na lamang. Ang ginagawa ko nga pala kapag ako ay nagdi-display yung mga bagong dating kong paninda ay yun yung nilalagay ko sa dulo. Yung mga dati kong paninda ay yun yung inilalagay ko sa unahan para sila ang una kong maibenta. Kailangan nga ay mayroon tayong first in first out sa ating mga tindahan. Paraan na nga ito ay maiiwasan natin na magkaroon tayo ng mga expired na paninda. Yang naman kung magkakaroon nga ng mga expired na paninda. Mabawasan nga ang kita ng tinderang nagpapayaman. Ang pagtitindahan, hindi talaga biro, maghapong nakayuko. Hala, hindi ganon. Bukod sa biro nga mga mare, kapag may tindahan ka ay kailangan mo ng maraming sipag, tiyaga at diskarte. Kapag titindahan din ay kailangan mo rin ng mayroon kang mahabang pasensya. Susubukin ka talaga kung hanggang saan ang iyong pasensya. Yung tatawag ng pabili na sunod-sunod tapos yun pala ay magpapabarya lamang. Ang isa pa nga ay todo sigaw na ng pabili tapos pagdating mo sa iyong tindahan ay uutang lang pala ay anong saklap. Kung mahina-hina nga ang iyong pasensya ay huwag ka nang magtindahan. Ito palang mga na-order kong powder at mga sabon ay may mga free. Tulad ko ang may sari-sari store ay isa nga ito sa aking inaabangan ang makakuha ako ng mga pa-free dahil dagdag kita ito sa aking munting tindahan. Isa rin ito sa nagpapasaya sa akin dahil ito ay dagdag yaman. Basta may mga ganyang pa-free nga ay dinadagdagan ko na ang aking order. Pag may tindahan ka nga at gusto mo pa ng dagdag kita ay pwede ka nga ding magripak-ripak. Para sa una kong tindahan ay talagang nagre-repack ako doon ng mga tigdudos na asukal, 5 pisong mantika dahil may mga naghahanap nga kaya talagang kailangan na mag-repack. Habang nagdi-display nga ako dito ay may mga naliligaw pa nga din na bumibili sa akin. Kahit may ginagawa nga tayo ay ititigil nga muna natin at pagbebentahan natin ito kasi dagdag yaman natin ito. Naalala ko pa nga dati nung elementary ako ay talagang hilig ko na ang magtinda. May mga ebenta ako noon ay nagluluto nga ako ng kending sampalok, bukayo at yema. Bukayo at kending sampalok yung niluluto ko ay asukal na nga lamang yung inuutang ko sa nanay ko. Dahil yung sampalok at niyog ay libre na nga lamang. Maraming ang niyog at sampalok sa Mindoro kaya pinupulot ko na nga lamang yun. Kapag nga naubos ko na yung mga candy ay syempre bibilangin nga natin kung kumita nga tayo. Ibubukod ko na nga agad dyan yung nagamit kong puhunan sa asukal at ibabayad ko na nga yun sa tindahan ng aking nanay. Bata pa nga ako ay namulat na nga ako sa pagtitinda dahil may tindahan nga kami noon hanggang ngayon. Ito na nga ang pagtitindahan ang ginawa kong pagkakakitaan. Todo ko nga noon ay tinatabi ko nga yun at ibinibili ko naman ng mga kending stick o prutos. Malaki nga ang tubo noon sa mga candies. Masinop na nga noon ako sa pera at marunong na nga talaga akong mag-ipon kaya naman hanggang ngayon ay dala-dala ko yun. Nakakatuwa naman dahil sa mga karanasan ko noon ay natuto ako sa buhay. Siya na parami na naman nga ang aking kwento at ako nga ay nagde-display pa dyan at may ilan-ilan pa nga na bumibili. Tapos ko nga mag-display dyan ay magsasara na nga din ako ng tindahan. Kaya naman pala antok na ako dyan ay mag 11 o'clock na pala yan ng gabi. Pagod na nga ang person dyan dahil sa maghapong gawain. Nga lamang tayo kaya tayo napapagod sa buong araw. Thank you Lord ka na nga lamang dahil kinabukasan pagising nga ulit natin ay mayroon na naman tayong panibagong lakas. Pag nagdi-display nga ako ng paninda ay kasabay na nga din yan ay maggupit-gupit ng mga paninda. Para nga kapag may bumili ay iaabot ko na nga lamang dahil minsan nga ang gunting ay hahanapin pa dahil nga laging nawawala. Tapos na nga ako dyan mga mari ko at magsasara na nga ako ng aking tindahan. Aking ginhawa nga kapag natapos ang ating mga gawain sa maghapon. Sa loob ko na nga lamang bibilangin ang aking benta
At ayan nga mga mare ko, ay bit-bit ko na nga ang aking anirolang pula. Sabi nga nila ay swerte nga daw yan lagayan ng pera. Kaya naman yan na nga lamang ang aking pinaglagyan. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. God bless you all.